equals bashers. Oh, Pagka po naalala ako mo? nakakabasa po ng basher, wow, basher. Parang ako po, nangangatal. Lalo na po, nangangatal po ako nung una. Ano ba sinasabi nila? Parang binabash nila sa'yo. Uwi mo. Kulit-kulit mo, likot-likot mo. Eh, doon nga po ako nakilala. Alam nga namang, ang kulit-kulit biglang, wow, ako, ganun. Hindi naman po ako papaniwalaan. Ganun po yung mga bashing sa akin noon. Wala kayong ibang masabi. Nangangatal po ako gawa ng first time kong mabash. Tapos, hindi ko alam kung paano ko i-handle. I mean, sumasagot po kahit papaano sa mga comment like, ang uwi mo, sasabi ko, at least pa paano may kita. Parang mga ganun-ganun. Parang minsan piloso pa yung parang sampulan mo din minsan eh. Kasi over na din sila sa pagpa-fight. Pero syempre, nung nakilala ka sa TikTok, tapos naging influencer ka na, lumaki na rin yung network mo. Nagkaroon ka na rin ng ibang mga friends. Yan, sila Kamangyam. Opo. Tapos nagkaroon na rin ng mga group of friends. Opo. Kasi di ba usually sa TikTok or sa social media, magkakakilala din Opo, lahat, opo. di ba? Tapos, yun na yung nagsimula na magkaroon ng issue. Ayan na. Nagka-issue na. Opo. Sa mga friends. Patong-patong na po Oo nga. Paano nga ba yun? Ano ba nangyari dyan? Eh, kasi po, syempre po, may kanya-kanya po tayong mga pananaw, may kanya-kanya tayong mga nagagawa na hindi po maganda or mga hindi natin po sinasadya. So, pinili po namin na parang 1, 2, 3, go, kanya-kanya. Parang nandun po kami sa ganong level. Kanya-kanya ng path. Opo, parang hindi na tayo circle, pero at least Dahil, may mga misunderstanding, may mga miscommunication. yung kay mentor, ano nangyari doon? Ay, may mga ano po kami, mga unresolved issues po. Pero, super saya ko naman po, naging okay naman na po kami. Nagkapatawaran, Opo, ganun. nagkapatawaran po. Thank you Lord, Oo. nagkapatawaran. Oo. And okay naman po, okay na okay po kami ngayon. O yung kay Jen, ano naman yung nangyari doon? Nagkapatawaran ba yon? May patawaran bang nangyari doon? Actually po, meron naman po, nakapag-usap naman po kami privately before. Pero kaya lang po ako, nagtataka po ako noon na, bakit kako meron na namang ganito, may parinig na naman, may ganito na namang issue. Lagi yun po ang tanong ko sa lahat na nagpaparinig, sa lahat na nag-open na naman ng sa social media. Lagi ko matanong, bakit hindi pa kayo tapos? Kasi po ako, ang isa naman po sa mga ano ko kasi, never po ako nagparinig sa social media. Never ko po ipinablik lahat ng problema namin. Dumating po sa point na, pati po yung pinakang kahinaan ko, ipinablik niya. Doon po ako sobrang nasaktan kasi sobra ko po siyang pinagkatiwalaan. Pero sa kanya pa po nanggaling lahat. Pinablik niya yung mga bagay na hindi dapat, which is yung mental health problem ko po na never ko po inopen sa social media. Kasi po, ang personality ko nito, masaya lang ako eh. Ayoko malaman nila na sobrang hina ako kasi alam na nila yung kay mama, alam na nila yung sa harassment, alam na nila yung kay papa, alam na nila yung hirap ng buhay namin. Bakit yung kaisa-isa ako may tinatago? Bakit inopen mo? Tapos sa atin Tony, sobrang saya ko na po kasi nakaraan. Nagtatravel ako, mag-isa ako lagi. Parang pre-practice ko na dapat kaya ko lagi. Dapat kaya ko, hindi ako dedepende sa iba. Tapos, nung nilabas niya po yung sa mental health problem ko, na-trigger na naman. Sobrang na-trigger. Kumbaga, Bumalik lahat. Umaakyat ka na sa Opo, ladder. nandun na eh. Biglang, Opo. na-consider mo ba mag-therapist, mag-psychologist Opo. to help you like professionally? Opo. Kasi ang hirap ng trabaho mo, social media. Professionally. Opo. Kasi ang hirap ng trabaho mo, social media. Open to public. So sa dami ng boses, malulunod yung sarili mong boses. Or malulunod yung sino ka ba talaga sa dami ng panghuhusga. So I think, aside from yung navigating sa social media at saka yung sa trabaho mo ngayon, I think kailangan din talaga ng professional help. Opo. Na-try mo na ba yun? Like mag-seek ng professional? Opo, nakapag-try naman na po ako. And also, nag-undergo din po ako ng mga parang, hindi ko alam kung therapy na po ba yun. Pero meron po ako mga schedule naman po ako. Meron din po ako last week, meron po ako for the next few weeks. Meron naman po. Kasi di ba nakakatulong? Opo, tapos nagme-meds din po ako. May meds po ako sa pang anxiety, panic attacks. Kailan lumalabas yun, yung mga panic attacks? Pagka po, ayan,
may mga boses. Tapos pagka nababalitaan ko na, uy, may parinig daw si ganito, ganyan. Parang, meron na naman. Actually, Ate Tony, hindi ko naman dapat siya i-chichika din po dito. Kasi nga po, very private po talaga siya akin. Pero since na-open na, and just to parang clarify lang. Kasi ang dami po nagko-comment sa akin, Ate Tony. Sabi po, nag-a-attempt yan. Kung ang kaibigan nag-a-attempt yan, hayain na mag-attempt yan. Dapat nga mamatay na lang yan. May mga ganun po sila. May mga sabi pa po sila, at least ako wala akong peklat sa balat. At least ako hindi ako nagsusugat. At least ako hindi ako nang mamanipulate. Hindi nyo naiintindihan. Hindi nyo nararanasan. And sana hindi nyo maranasan kasi sobrang hirap. Hindi naman ako dadating sa point na susuko na ako kung kaya ko pa eh. Pero ang hirap, sobrang hirap po niya. Ang dami. Pag manginginig ka na, yung puso mo parang sasabog. Tapos ang daming utak. Basta sobrang gulo po. Parang may time po nakatulala ako. Imagine ko nakasabit na lang ako. May time po nakatingin ako sa building. Tapos doon ko tinatawag ko si Mama. Kinakausap ko si Lord. Sabi ko, Lord, pagod na ako. Hindi mo na ako, Ma. Ayoko na ba? Ay, naku. Mahal na mahal ka ni God. Sobra kanyang mahal. Anything na nagsasabi sa'yo ng masama na gawin mo sa sarili mo, naniniwala ko, demonyo yun. Kasi mahal na mahal ka ni God, maganda ang plano niya sa'yo. Ang ganda nga ng ginawa niya sa buhay mo after ng mga pagsubok, binigyan ka niya ng napakagandang blessing. So meron siyang magandang plano sa'yo. Ang devil kasi, he's just here to kill, steal, and destroy. So what he's trying to do is to steal your happiness, kill whatever it is that you have, and destroy the plans that God has for you. So, mahirap talaga yung social media. I don't know kung napanood mo yung may episode kaming ginawa doon about the dark side of social media. Sila Red doon, sila na it takes a lot of courage para sa isang individual na pasukin ang mundo ng social media. Kasi pag pinasok mo siya, pumapasok ka sa mundo ng panghuhusga. Dahil nandun ka sa mundong yun. Pero pag inalis mo yung sarili mo doon, okay. Parang, baka kailangan ng detachment minsan or social media detox. Actually, Ate Tony, nag-social media detox ako. Parang mga 1 week. Kasi nga po, di ba po bumalik yung anxiety. Opo, Oo. bumalik lahat. So sabi ko, hindi ko kaya mag-social media, ayoko magbasa. Nag-uninstall po ako ng mga app. Kasi ang sarap pala sa feeling ng walang ganito. Pero since trabaho ko siya, wala akong choice. And also, nandun tayo kumikita. Kaya sabi ko, nakapahinga na ako. Po, 1 week ako hindi nakapagtrabaho, pati po family ko naapektuhan. Pero, ayun po, kahit papaano, lumalaban pa rin po, bumabalik Lumalaban, po. tsaka pagka ganyan, parang as you mature, lumalakas ka, tumitibay ka. Kumbaga parang kung may bagyong darating, alam mo na kung paano Magre-ready na. yung bahay. Opo. Diba? Ganun kasi talaga kaingay yung social media. Tsaka ang dami kong nakausap, even yung kapatid ko, na nagtrabaho sa mundo or nagtatrabaho sa social media or ang trabaho ay social media. Ang pinaka number 1 is yung mental health. So, that's how powerful words are. So, ano yung estado mo ngayon? Kamusta ka ngayon? Okay naman po. Meron po. Yun nga po, nag-undergo ako ng therapy. And at the same time, hindi naman po ako pinapabayaan ng mga kaibigan ko sila kamangyan po. Meron po kasi, yung group po kasi namin, may tawag po kami 911. Yung tawag namin sa aming pong friendship. Kasi po every time na may problema, super one call away. And kahit hindi po problema, like talaga pag may concern ka, pag may ganito, ganyan, talagang nandyan po talaga sila sa'yo. Sila po yung parang support system ko ngayon. Doon ko ma-feel na, hindi ako nag-iisa. Meron akong mga kaibigan na, alam niyo yun, nandyan para sa akin. Minsan talaga it messes with your head, kaya super important yung meron kang core group Opo. and support system. So yun ang isa sa pinakamaingay, yung kay Jen. Opo. Ang tanong ko ngayon is, may opportunity ba para mag-usap? Magkaroon ng closure yung issue nyo?
Actually, Ate Tony, di ba po dinisclose po niya yung sa mental health problem ko. Bago po pala yung araw na dinisclose niya, nag-usap-usap po na magkikita kami dapat sa 30 para to settle ng privately, kami-kami, yung buo kami po, lahat po ng involved doon. Kaya naging maingay yung issue dahil nagla-live si Jen. Opo, Tapos ang dami niyang mga sinasabi. opo. So, paano mo hinandle yun? Nung panahon po yun, nakadetox ako. Pero binanggit po sa akin ng best friend ko na, okay, ganito ha, kalmado. Naka-live nga siya ngayon. Ito yung sinabi niya na ganito. Parang may mga binanggit din daw po na, si Forda, wag mo na yan kasi hindi pa stable. So parang ako, Pati yung sa ano mo, ano naman ba? pati yung sa health mo, pati yung sa Opo, ano sa mo. health ko po yung sakit ko po. Parang, bakit pati yan, damay? Hindi naman na yan. Kumbaga, bakit kailangan mong i-disclose yan? Para saan? Yun po yung lagi kong tanong, para saan? Anong magigihin mo? Kaya sobrang sakit na lang sa akin na, sa'yo pa nang galing, tapos sa public pa. Okay lang siguro tayo may mga ibang tao. Pero yung ipapublic mo, para saan? Pero pag na-experience mo yung mga ganyan, like sa friendship, sa mga relationship mo sa ibang tao, may matututunan ka dyan. Opo, sobrang dami po. Ano natutunan mo? Yun nga po, natutunan ko na huwag tayong magtiwala agad-agad. And doon ko din na-realize, diba, Ate Ton, mag-isa ako, walang nanay, naharas ako lang. Doon ko, Ate Tony, na-realize na hindi pala ako mag-isa kasi meron akong ako. Nakasama ko all throughout the journey. Kasi lagi ko iniisip, mag-isa na lang ako, hindi ko na alam, hindi ko na kaya. So doon ko na-realize na hindi ako nag-iisa kasi nandito pa ako eh. And doon lang siguro ako pagka na-feel ko na pati ako nawala or pag hinayaan ko na pati ako wala na.